Magandang araw sa inyo, idol. Halos isang linggo nang naulan at bumabagyo dito sa ating bansa. Karamihan po sa atin ay apektado. Lalong-lalo na yung mga kababayan nating nagtatrabaho sa opisina, yung mga kababayan nating negosyante, at yung mga nakatira po dyan sa mga mabababang lugar na madali pong bahain. Yung mga kababayan nating nakatira po dyan sa paanan ng bundok o mismong sa bundok na prone po sa landslide. Yung iba po ay nakatira malapit po sa dalampasigan, riverside, lakeside o creekside mga ka-idol. So mag-ingat, dasal tayo mga ka-idol na sana safe ang ating buong pamilya. Okay? At nais ko po sana lumabas para gumawa po ng content in between the two best rivals pagdating po sa pick-up segment mga ka-idol. Especially the new 2026 Toyota Hilux Conquest 4x2 automatic versus the 2026 Ford Ranger Wildtrak 4x2 automatic. Dahil marami po sa mga kababayan natin ay nagtatanong, alin ba ang mas magandang bilhin dyan sa dalawang gwapong pick-up na yan? Dahil talagang napapaisip yung iba sa atin, especially yung mga negosyante, mga engineers, contractors na may mga project sa labas. Pero syempre, karamihan po sa atin dyan, lalo na kung nasa field po kayo, mas okay ang bilhin ang 4x4. Pero sa panahon po ngayon na mataas po ang presyo, mataas din po ang diesel, switch na lang ang iba sa 4x2. 'Di ba? Dahil ang presyo po ng 4x4 ngayon ay nasa 2.6 million mga ka-idol. Imagine mo yung presyo ngayon ay katumbas na rin po ng isang premium SUV. Saan ka pa? Unless kung ikaw po ay galing sa well-off na pamilya, no? Yung talagang mayaman. O yung iba po dyan ay may malakas na negosyo, malaking negosyo, o member ng flood control. Di ba? Makakabili at makakabili ka niyan mga ka-idol. Pero sa mga kagaya po ninyong simpleng negosyante, pwede na po sa mga middle variant o yung next to the higher variant mga ka-idol. Okay? So dikit na dikit po ang rivalry ng dalawang pickup na ito. Alin nga ba sa dalawang pickup na ito ang pipiliin po ninyo? Dahil yung iba po sa inyo dyan ay talagang fanatic ng Toyota. Matagal nang gumagamit ng Toyota at alam naman natin na kapag Toyota ang binili mo, matik, matibay po yan. Mura ang pyesa, available ang pyesa, at syempre mataas ang value pagdating sa bentahan ng second hand. Pero kapag ang pinag-usapan naman natin ay yung premium na pickup, walang tatalo po sa Ford Ranger Raptor o Ford Ranger Wildtrak o mismong Ranger lang mga ka-idol. Kilala po ang Ranger pagdating po sa performance, power, safety, at riding comfort mga ka-idol. Kaya talagang napakahigpit ng rivalry ng dalawang pickup na ito. Kaya kung kayo po ay pabili ng bagong pickup, mag-comment down below mga ka-idol, baka matulungan ko po kayo. At kung sakaling bibili po kayo ng second hand na sasakyan mga ka-idol, i-follow nyo lang ako sa bago kong page, Fortune Drive mga ka-idol. Doon nyo makikita lahat ng binibenta kong mga second hand. Mapakotse man yan, compact SUV, MPV, van, o kahit anong hinahanap po ninyo, even yung mga premium Europeans mga ka-idol, meron tayo doon mga ka-idol. At lahat ng unit na yon ay negotiable. O pwede rin tayo sa financing. Okay? So i-follow nyo na mga ka-idol ha. At doon sa mga nais pong magpa-consult, magpa-advise kay The Carlon Expert, i-follow nyo ako sa aking page, The Carlon Expert mga ka-idol. Okay? So tara, let's begin. Magkano ba ang presyo ng bagong Hilux Conquest ngayon? Okay? Ang presyo po ng bagong Hilux Conquest o yung tinatawag na Trouble Look ay nasa 2,273,000. Okay? Versus the Ford Ranger Wildtrak 4x2 automatic ay nasa 1,964,000 only. So malaki po ang difference mga ka-idol, nasa 309,000. Okay. With regards to engine po ng bagong Hilux ay nasa 2.8 liter turbo diesel. Ito po ay sa segment po ng dalawang variant na G model at itong
Conquest. Versus, ang engine naman po ng Wildtrak ay nasa 2.0 liter. Turbo diesel din po ito. Ang power ay medyo malaki din ang difference. Dahil ang power po ng bagong Hilux ay nasa 204 PS versus sa 170 PS ng Ranger. Okay? Although itong engine na ito mga ka-idol ay yung dati nang ginagamit nila. Kumbaga nagpalit lang sila ng itsura o yung kaha. Okay? But still the same pa rin ang kanyang engine mga ka-idol. With regards to torque, malaki din ang difference. Ang torque po ng bagong Hilux ay nasa 500 Newton meter versus sa torque ng Wildtrak ay nasa 405 Newton meter mga ka-idol. Okay? Transmission, pareho silang 6-speed automatic. Guys, correct me if I'm wrong I don't know kung talagang 6-speed automatic ang Wildtrak or 10-speed. Correct me na lang mga ka-idol, okay? Pareho silang 4x2, pareho din po silang 80 liters fuel tank capacity. Pagdating naman po sa ground clearance, mas mataas po ang bagong Hilux. Okay, nasa 310 mm po ito versus yung ground clearance po ng Ranger ay nasa 235. Wading depth, angat po si Ranger, nasa 800 mm po versus Hilux naman ay nasa 700 lang. Payload, pareho po silang 1,000 kg. Okay. So, dito naman tayo pagdating sa kanyang exterior mga ka-idol. Exterior ni Hilux, triple LED headlights po ito na naka-LED DRL. And then naka 18-inch alloy wheels na may sports bar na rin, naka bed liner, tailgate assist, and syempre mataas ang ground clearance. Kay Ford Ranger Wildtrak naman ay naka matrix LED headlights, naka C-clamps na DRL, 18-inch alloy wheels din, sports bar, bed liner, and then may tailgate step din po siya. Pareho naman sila ng may tailgate step din naman yung Hilux, no? Soft close tailgate. Okay, so pareho sila doon mga ka-idol. At pareho din po sila naka leather seats, power driver seat, push start engine, dual zone climate control, wireless charger, at rear air vents. Okay. Dito naman sa infotainment, lamang na lamang po si Ranger dahil naka 12-inch po ito na pataas versus kay Toyota naman is 10-inch infotainment with Apple CarPlay, Android Auto. Parehong touchscreen yan mga ka-idol ha. And then pareho din po silang may voice control. Pagdating naman sa kanyang instrument cluster, pareho naman silang digital. 8-inch nga lang yung kay Ranger versus kay Hilux is 7-inch mga ka-idol. Pareho naman silang naka 7 airbags, naka adaptive cruise control, pre-collision braking, lane keeping, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, and front and rear parking sensors, reverse camera. So, dikit na dikit sila doon mga ka-idol pagdating sa mga safety features na yon. Okay? So, pagdating sa maintenance mga ka-idol, dito na magkakatalo ang dalawang pickup na yan. Dahil pagdating sa maintenance, panalo na kaagad si Toyota. Mas mura si Toyota. Parts availability, mas available po ang pyesa ni Toyota. Reliability, mas reliable si Toyota. Resale value, mas matikas si Toyota. So in short mga ka-idol, sa overall spec, overall titignan natin, panalo si Toyota. Pero syempre, mas pricey po siya.
Pero depende na rin po yan sa buyer. Kung ikaw ay talagang Ford fanatic at hindi mo talaga ipagpapalit ang Ford, dun ka na mga idol. Pero kung ikaw ay talagang matagal ng Toyota loyalist at naniniwala ka talaga na iba ang Toyota, well, given na yan mga idol. Okay? So pagdating po sa performance, syempre 5-star rating po si Toyota dyan. Ganon din naman si Ford. Pero syempre, may mga pros and cons din talaga di ba? Dahil kasi sometimes ang Ford medyo pagdating sa engine may mga ano yan engine tsaka transmission may mga comment po diyan yung mga mekaniko o yung matagal ng enthusiast ng Ford, no? Riding comfort, syempre, talo si Toyota diyan. Panalo na kagad si Ford mga ka-idol. Technology wise, panalo pa rin si Ford. Hindi pa rin mananalo si Toyota doon. Okay? Reliability, talo si Ford. Si Toyota pa rin mga ka-idol. Resale value, Toyota pa rin. Okay? At pagdating sa value for money, syempre, Ford ka mga ka-idol. Dahil busog ka Busog ka pagdating sa features. Busog ka pagdating sa riding comfort. Busog ka pagdating sa quality ng mga ginamit na components. Di ba? So, kung titignan mo in both sides mga ka-idol, sobrang dikit nila. Depende na lang po sa mismong buyer mga ka-idol. Okay? So, ang gustong malaman ng ating mga viewers is magkano kung i-financing ko ang isang Toyota Hilux. Okay, yan ang pag-uusapan natin mga ka-idol. Pero, hindi natin pag-uusapan ang in-house financing. This time, pag-usapan natin. Pero kung gusto niyo silipin, in between the two, why not? Pagbibigyan ko kayo mga ka-idol. Okay, etong ginawa kong computation ay naayon po ito sa PS Bank dahil PS Bank po ang aggressive pagdating po sa financing lalo na kung kayo po ay gustong kumuha through Bank PO. Okay? So let's say ang price po ng isang Hilux ay 2,273,000 based on 20% and 5 years to pay o 4 years to pay. Okay, itatackle natin dito mga ka-idol. Okay? Ang down payment based on 20% without a discount ito mga ka-idol ha. Okay, nasa 454,600. At ang inyong amount to be financed naman ay nasa 1,818,400. Okay? Chattel mortgage nito roughly nasa 38,000. Comprehensive insurance sa unang taon po nasa around 50 to 55,000. So in short, the two package, kung i-round up natin itong dalawa mga ka-idol, siguro mga roughly nasa 90,000 po yan. On top doon sa 454,000. So yun po ang magiging down payment po ninyo. Depende na lang po kung magkano ang discount na ibibigay sa inyo ng dealership. Okay. So kung isa-sum up natin yung 454,600 plus 38,000 the chattel mortgage, insurance 52,000, ang down payment po ninyo ay nasa 544,600. Okay. Kung gusto ninyong malaman kung magkano ang monthly ninyo based on 4 years to pay or 5 years to pay, okay, nasa 46,500 at ang rate po niyan ay nasa 22.96%. Okay? At kung 5 years to pay naman ay nasa 39,500. Ang rate po niyan ay nasa 30.26%. Okay, yan po ay under PS Bank. Ngayon, kung gusto ninyong malaman kung magkano naman sa in-house ng TFS, sa Conquest, ang all-in po nila ngayon ay nasa 315,000. All-in po yon. While ang monthly naman, in 5 years, ay nasa 47,197. So, malaki ang difference ng down payment at magiging monthly mga ka-idol. So, depende na lang po sa inyo kung ano ang mas pipiliin po ninyo.
If you want to go for a lower down payment, low down payment, go for in-house financing. Yun nga lang, medyo may kataasan na magiging monthly. Pero kung ang priority po ninyo ay mababang monthly, so go for bank financing. Nasa 39,000 lang. So, ang laki din ng difference mga ka-idol, ano? So, 39,500 versus 47,000. Ang laki ng difference doon mga ka-idol. Pero pagdating sa down payment, ganun din mga ka-idol. Malaki din ang difference. Okay? So, kung ako ang tatanungin mo mga ka-idol, okay, in between the two, if I am looking for a new look ng bagong Hilux, I'll go for a Hilux. Kung hindi ko naman bibigyan ng pansin ang riding comfort, no? Siguro I'll go for a Hilux. Kung gusto ko ng longevity ng engine, transmission, I'll go for a Hilux. Gusto ko ng mababa ang maintenance, mura ang pyesa, availability ng pyesa, I'll go for a Hilux. Kung gusto ko ng medyo mas matikas na resale value, I'll go for a Hilux. Pero kung ako naman ay tipong after sa performance, after sa quality ng mga materialis na ginamit, after sa riding comfort, I'll go for a Ranger. 'Di ba? So it's up to you mga ka-idol dahil ikaw naman yung gagamit. Depende rin kasi kung saan mo ito paggagamitan. Dahil kung ikaw yung tipong taong medyo after doon sa modifications, okay na okay din po si Hilux dahil maraming modifications na pwede mong gawin sa kanya. Whereas kay Ranger, Wild Track, siguro gulong na lang ang papalitan mo sa kanya. Pero kay Hilux, marami mga ka-idol. Sa suspension pa lang, mag wheels pa lang, gulong pa lang mga ka-idol, siguro baka umabot ka pa ng more than 500,000. Depende sa klase na gagamitin mo o brand na gagamitin mo. Okay? So guys, yun lang ang pag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin ngayong araw na ito. Okay? Kung sakaling buying po kayo ng bagong pick-up, okay, kahit alin dyan sa dalawang brand na yan, pwede nyo po akong lapitan dahil marami po tayong mga kaibigan sa dealership na makakatulong po sa inyo na i-release ang inyong bagong pick-up. Thank you mga ka-idol.